in this case, from prime number from 1 to 100. So first, naa kay murag counter, alam mo mo count mo isa-isa sa kada number, no? From 1 to 100. So na kay counter diha int count nimo. Tapos imuha na siya yung for loop. Tapos count, sugod ka kang 1, no? Or ana, so since kabalo naman yung ka nga 1 is not prime, so pwede ka mag-start sa 2 or anything, pero standard ka from 1. Tapos count less than or equal to 100, and then count plus. So in this way, imo na maisa-isa ang number from 1 to 100. Tapos katong isa-isa nga number, dito na ka mo identify dayon kung prime man na siya o dili. So in other words, sa kada dagan sa imong loop, kada number nga iyahang ma-encounter such as kani si count, iyahang i-identify if prime man na siya or not. So this is only pseudocode, no? So kana imong buhaton, di ba? So every loop nimo imo i-identify if prime man ni si count or not. Okay, since mo increase man ni siya, dagan man ni atong count, di ba? So first na loop 1 pa na siya, so i-identify na to if prime ba si 1. Second na loop mo 2 naman ni, so identify na to if prime ba si 2. And so on and so forth, hangtod mo abot ta og 100. So diri sa sulod sa atong 4, diri ang process in finding prime. Ang kaning outer na tong 4, kani siya nga process is to scan all the number from 1 to 100. So mo tong katong nagpa-lab activity ko, ako gid ta mong gipangutana og para asa ning inyong outer 4 ug para asa to inyong inner 4. Kay of course tahi gina sila og kanang lahi na sila og kanang use, no, o gamit. So in this case, I suggest kung maglibog magani mo in the first place, magbuhat mo flowchart or mag-pseudocode sa mo. Adisir gyud ninyo siya i-code jud na ibutang gyud ninyo sa C para maplastar yun yung algorithm daan. Kay kung diretso mo sa coding, ma-distract mo sa mga errors such as kanang mga walay semicolon, kanang mga simple na errors such as syntax error. So dili ninyo maklaro gyud kung unsa gyud inyong gusto nga algorithm. So mas maayo nang magbuhat sa mo dag pseudocode or flowchart sa ninyo para plastarin yung solution niya. Once nga okay na tingali ni inyo siyang i-try code, no? So ala ka ako na erase. So mo na to siya. So count, this is count less than equal to 100. This is count plus and count na siya. Okay, so mo nang katong last time na ko klase ay tana nagtuon mo ato no para naka-familiar mo sa syntax ni for. Because sa tinuod lang, syntax is the lowest form of syntax error is the lowest form of error. So dali ra gyud na ini masolve sa syntax error na siya. So that is why i-familiar gud ninyo ang code kay nay uban sa inyo ha nagpadagan no nga namumblema na gid sila. Though ang ilaha yung error is wala lang semicolon, wala lang bracket, nasayop lang og ano siya. So wala siya. So anyways, balik ta. So namo gud diri akong screen class mo diri ko tan-aw. Yan na din akong camera. Okay. So anyways, so this is diri nga part mo mag-identify of prime ba siya or not. So one way in para dali ra marap around in yung brain when it comes to nested loop, no? Ilahi ni din yung process sa sulod. Okay? So is prime lang inyo ibutang da. This is a pseudocode ha, din sa actual na code. So is prime sa tapos magbutang mo din na so is prime ingani ang sulod ni is prime.
Okay, so diri ani niyo ibutang kung unsay sulod ni is prime. So basically, ang buhaton na niya is just to identify if a number is prime or not. Mura. Given kaning count na, so mo man ni ang value nga itong i-identify if prime man ni siya or dili. Okay, so what we do is, unsa man nato, what are unsay pinakaunang method na magawa sa inyong mind when it comes to identifying if the number is prime or not? Unsa man? Yes, no? So i-identify ninyo if this number here is divisible by 1 in itself only. Mora gyud siya. Okay. So, how will you do that? Unsa man na ninyo pagbuhat or pag-identify if 1 in itself ra gyud ang maka-divide kang count? Yes, no? So, basically, mag-check mo if na ba siya remainder or not. So, there are many solutions to this. Dili lang isa ha. So, naay solution na giingon si M. Steven ganina, nahito nga solution. It is more optimal to yung giingon. Napoy solution wherein nagamit og flag, no? Napoy solution na wala ay flag needed. So, let us, pinakasayon para sa ako at wrap around is katong na flag. No? So, pinaka-basic ito siya nga solution. Though not optimal, but pinaka-basic ito nga solution. So, what the flag does is, kani si flag, tig-ano lang ni siya, tig-inform lang siya nga, uy, may naka-divide sa iya nga dili itself o dili 1. So, meaning, this is not prime. No? So, kanila gid ang tig-inform. So, again, your variables, you can use it in any form. Pwede sila may mo char-char lang, no? Increment, tig plus, indicator, flag. No, use your variables, no? So, for example, we have here natay counter. Natay counter. So, counter na to is I. So, sorry. I is equals to 0. I less than, okay. So, aha man ta mohunong. So, ing ani on, di ba? So, sige, may example tag isa ka number. Example is example is 5. How do you identify if 5 is prime or not? Unsa ninyo siya kana inyong manubano nga method. Sao man ninyo? Wala idea. Di ba? Okay, di ba kung ma-identify mo prime ba ni si 5, i-try ninyo siya o divide kang 1. Oh, so, of course, ang answer ani is 5, remainder 0, wala remainder. Okay? So, 1 is part man na sa prime, di ba? Kung ma-divide siya sa iyang self, so, di na ta mag-test kang 1. Ang ato ni siya is tanawon man ni nato siya if this is not prime. Kanatong i-check. Okay? This number is not prime. So, mag-try tag-divide sa iya sa 2. Nani siya remainder, di ba? So, 2, this is 2, remainder 2. So, there is a remainder, 2. Okay, so 5, increment ta 3, tisingan na to si 3. Nani siya remainder gihapon, which is 1, remainder 2. So, siya remainder 5, 4. So, na siya remainder 1. Diba? And then, when you say prime again, prime numbers are those numbers na 1 og itself lang ang makadivide, no? So, di na nato i-appeal ang 1 og itself og test ani niya. Kaya nga tong test siya is kung dili man siya prime. Nagets ba? So, basically, i-try na to.
other than 1 ug itself, mangita tag number nga maka-divide ani niya. If makakita tag maka-divide ani niya other than 1 in itself, then automatic this number is not prime. Okay? So, di na nato ni-apply sa test ang 1 ug itself. Kato na ang mga number between those, no? Kato nga mga number. Kung naa ato nga mga number maka-divide ani, then automatic this is not prime. So, si 5, so sugod ta sa 1, di na nato i-apply, and 5, di na nato i-apply. So, una ta kang 2, 3, 4, atong check. And as you may have noticed, walay number nga maka-divide sa iya, only 1 and 5 itself. So, this number here is prime. Let me say this is prime. Another example, 6. So, di na to i-apply yapon si 1 ug si 6. Umita tag number between these two nga maka-divide ani niya. So, sugod ta kang 2. 6 divided by 2, this is 3. Walay remainder. So, automatic diri pa lang, nakita na nato, uy, wala na may naka-divide niya, which is 2. Automatic, this is not prime na dayon. There's no point in continuing anymore. Kaya nakakita naman tag number nga naka-divide sa iya other than 1 and 6. So, di na siya kinahanglan na to i-divide pa. So, automatic si 6 mo declare na tama, not prime. Pero kani si 5, ato pa siyang i-check gyud hangtod sa moabot ta sa iyang actual na value. Kung wala gid tayo makita ang number na maka-divide lain sa iya, then automatic prime na siya. So, in ato class, so when you're gonna solve a problem, inyo gid siyang hunahunahon sa unsay inyong buhaton. So, mga steps involved. No? Alright. So, ang atuon ra di ay. So, basically, pinaka-basic na solusyon ani is to identify kung napabay number other than 1 in itself na maka-divide aning atong input na count. Kaning count nato din nga may atong scan, no? Kaning number. Here. So, kani si flag, ang buhaton nani, tig-inform lang ni siya. Katong kaganina nga example na ako wherein nakakita siya nga 2 is divisible. So, kato si flag, man natin ma-inform na, uy, na may naka-divide niya. So, di na dapat tama pa na yun. Di na dapat na siya i-apply sa prime. No, so, the next thing that we should do is, kato kong gibuhat ka ganina, no? Nakita mong pattern ato. Nagsugod ta sa 1, wala to gi-apply. So, 2, 3, 4, until sa number itself. Or kaning count. Kaning count ka na siya. I-check nato na siya isa-isa, di ba? Nakita to ninyo ako method kanina. So, muna itong buhaton din niya. So, we will scan from 2, dito mag-start sa 0, from 2, kay 2 man ta din ni nag-start, up to the number itself, which is count. And then, nato na siyang i-increment. No? And then, the next thing that we will do is to find if naabay remainder or not. So, if, katong kaganina method, ang ato ang count modulo I, okay, is equal to 0. So, pasabot ani. Pasabot, unsa? Unsay pasabot? It is prime. When you say even, okay. Yes, no? Dili siya prime. Ano man. Nakakita man siya og naay remainder other than ay walay remainder day. So nakita siya number nga ma-divide sa iya other than 1 in itself. Okay? So basically wala na to gi-attend si 1. So 2 na ta nag-start up to kani. Now wala na to gi-include si count ha because this is less than, unless less than equal na siya. Pero that is less than na. So, basically, walay labot din. So, pareha itong method na ito o ganina. Itong number in between lang atong gigamit for checking. So, atong gi-try. So, if count
modulo I is equals to 0, meaning we have encountered a not prime number. So meaning dili siya prime, no? Now, and then automatic we will now, there's no point in continuing, so we will now break. So unsay buhaton sa break? Undangon na dayon niya ang loop. Okay? Now, basically, since na-encounter man ang break, ahat to siya nga loop na binom, this one, kanira ang mo break. Okay? Dili mo break ang entire loop. Okay, so what happened is, so ma-identify naman yung ni ano, na, uy, nakakita tag not prime, so break na ta. So meaning kaning count here, kaning account is not prime. So, kung dili na siya prime, ang ato ang flag mo 1. So, para ma-identify na to, para to ma-print if prime man na siya or not, no? Para, of course, ato i-print is katuramang prime. So, usa ra pud ta maka-print o prime man na siya nga number if our flag is 0. Meaning, wala siya nisulod dinhi. So, ma-print if na siya recently, print niya si count as prime. If ang atong flag is 0. Meaning, wala siya nisulod dinhi. Okay? So, balik ko na to ang process ha. Kaning is prime, ako na siyang gilahi din ha. But basically, what happened is, nani gini siya sa sunod ani nga loop. Siya sa sunod ani. So, diri lang na ako siya gibutang as a separate entity because this one here is in identifying if a number is prime or not. This one here is identifying the number of values na to check. No, sa itong mga values na to check. Prime ba sila or not. So, sugod ta din hiya sa count is equals to 1. Let us assume niladagan ng code. Sugod ta sa count is equals to 1. And then, is prime count 1. So, din ata mo adto, no? Dirita mo sulod. And our count is 1. Okay, sugod ta sa 1. Alright. Now, our flag is equals to 0. So, basically, the value of our flag is still 0 there. Tapos, if Ri is equals to 2, so ato siyang gi-check, no? Ato ang gi-check ang ato ang values here. Ato gi-check if count ba siya ay count prime ba siya or not. Now, ang atong count is 1 and Ri is 2. This is automatically false, no? So this is automatically false. So 2 is not less than 1, di na siya musulod sa 4. And our flag is still 0, so we'll print si 1 as prime, which is not true, no? 1 is not prime. So, basically, since na may discrepancy sa atong code, kay ma-print man niya si 1 as prime, so di na lang nato i-appeal din as 1. Sugod na nataka 2. Okay. Ay, prime ba si 1? Prime si 1, no? Nagbibog ko. Dili, no? Alright, sige. So, start ta sa 2. Kaya mo, sinusot man si 1 din sa atong algo. So, start na lang mag 2. Okay? Okay, so, anyways. Inyo na sang ikuan, inyo na sang itimbang-timbang class, ha? Yes? Kappa? Yes. That's na sa sila. Alright, so here, mag-start ta sa 2. Kay automatic 1 is not prime. So, pwede na ta mag-start sa 2. Now, 2, atong count here is 2, atong count dera is 2, balik man ta din ha, ano. And our count here is 2. 2 is not less than 2. This is false. No, our I is, start man ta kang 2. Tapos atong i-check diri if it is less than 2. This is automatically false. Mosulod siya si flag din ni L, which is 0. So, print F,
ang 2 as prime, no? Which is correct. Right. Now, let us proceed. Of course, mahuman naman ni siya. Ayan, ang yellow na akong bipil. Okay. Okay, so, nahuman na. Kaning nasa sulod, balik ta din sa outer nga loop. Okay. Now, mo-increment naman to atong count. Mahimo na ni siya 3. So, balik ta diha 3. Anhita diri ang atong prime niya is 3. Sulod na punta din he. Okay. Flag is reinitialized as 0. Okay? So, nibalik ang atong flag as 0 here. So, kada sulod sa inner loop here, ang atong flag is always 0. Okay. Now, mahimo na ni siya 3. Now, 2 is less than 3, which is correct. Sulod siya din ha. Okay. So, to reiterate the confirmation of kappa, no, when this is false, sa sugod pa lang, automatic din na mo sulod. Okay, so para itong kaganina. So, automatic mo, ani na siya din eh. Kung first try pa lang false na, automatic din na gini siya ma-implement. So anyways, so our I starts in 2, less than 3, so which is true. Sulod na din hiya. So what happened here? I-check na to if 3 modulo 2. So our count here is 3 modulo 2. This one has a remainder, which is 1. So, di siya musulod sa if. Okay, dili siya musulod din na. Okay, false man eh. Di siya musulod din na, mubalik na po siya sa for loop. Wherein ang atong I is naplasa na po isa. So, our I here will become 3 again. 3 is not less than 3, which is false. Mo-exit na siya. Tapos, here, if our flag is 0, i-print niya si 3, which is 0. Kaya wa man isulod sa if statement ang ato ang man isulod sa if statement ang kaninga condition. Wa man ni siya ni true. So wala gyud nahimo og 1 si flag. So mo nang maintain 0 si flag. So pag check na to din niya after sa loop, flag is 0, then automatic i-print niya to si count. Now, let us proceed to balik na po din sa outer loop o increment na po si count. May na po ni siya 4. So, kani may ni 4. And then, kani may po ni 4. So, what happened is, ang ato ang flag is reinitialized again to 0. And our count will become 4. Okay, so this will be my last example na aniha last nga iteration na akong 8%. Okay, murag taas na siya. So 4, ato lang ipakita ang nisulod siya din sa flag. Okay? So 4 ang atong count. And then we started at 2. So sa ato pa 2 less than 4, which is true. Sakto. Okay. The next thing that we would do is to check ng if statement. Now, our I is 2. Okay? So 4 modulo 2. This has no remainder, diba? Because 4 is divisible by 2. So this has no remainder. Sulod siya din ha. Okay? Now, pag sulod niya din ha, ang atong flag, which was 0, nahimo na 1. And then we break. So when we break, this entire 4 here will stop. Di na siya mo iterate balik. Automatic muhunong na niya siya. So when this stop, of course, ma-exit na ta sa 4. Kaya nangunong naman ang atong for loop kaya naka-encounter naman siya break. So in this case, yes. Yeah. Kaning 4. Kung asa si break na bilong for loop, dito siya muhunong. Okay? Kaning 4 nga outer, di na di mo apil og hunong. Kay ang kaning nga break, diri naman ni siya nakita ang 4. Okay? Okay, so basically, ni-break na siya, ni-exit na ta. And our if statement here, since nahimo man siya 1,
this will become false. Di na siya mosulod dinhi. So walay mo print nga number. So dili ma-print si 4. Kaya di man gyud siya ma-print kay di man siya odd. So di siya ma-print here. Okay, so that is a solution for the prime. Now there are solution na ato na yung mga solution na gi-present wherein ang count din hiya divided by 2 instead of the count itself. Now that is a more efficient way in solving this one. Pero mas efficient gid tong kaganina nga kung gi-discuss ni Steven, no? What happened mangod here is when you want to optimize a certain code, you need to minimize the number of iteration the for loop has to to execute. Imo nga siyang pagamyon ang for loop ang iyang iteration. Kay mas magkadaghan ng iteration, mas dugay o mas hinay man yung code. So, ang nahitabo ani is there was a mathematician or ano, no, that nani siya prove ani actually that you don't need to test the entire number from not self 1 to na number, no, katong number nga itong i-test as prime. Di na nimo kinahanglan na i-check na tanan to identify if this number is prime or not. Ang imo lang kinahanglan is katulang katunga niya, and that is enough na to identify if this is prime or not. So nahitabo man good iyang ging ato because kung atong isa ing anion, this will take longer niya, mas dugay ni siya ma-implement, and at the same time mas daghan siya memory magamit. So since na may solution na pareha ra og answer nga katunga ra sa length ang ato ang utilize the space, kanina lang, no? Now there is a proof for this. Kalimot na ko siya. Nakalimot na ko unsa gyud ang mathematical concept behind that. But mo na siya no in identifying prime. Ning ani napud toy process ni ato Steven wherein iyahang i-assume na tanan number is prime or not. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let us assume na taman ta 10. Okay? So kana nga range iyahang 8, 9, 10. Iyan ang i-assume na prime na tanan. Now, ang iyang buhaton is wala pa si 1. So iyang buhaton is iyan i-identify nga prime 2. Tapos, iyan ni siyang i-divide sa kada number here. So, kung wala yung remainder, ayan ang wala sa iyang list. So, 2 divided by 4, wala may remainder. So, wala siya sa iyang list. 2 divided by 6, wala yung remainder. Wala sa iyang list. And, wala. Sunod siya kang 3. So, yan ang tanawon if kaning mga number is divisible by 3. So, here, wala na ning naka-X na, di na niya pinag-check. So 3, 5 is not, 7 is not 9. So tangtang na 9 because 9 is divisible by 3. So di na niya pinag-check, diri na siya kang 5 na pod. Now, check niya if divisible ba si 7 kang 5. Dili. 10 is already, na-crash naman si 10. So, okay, and then 6, wala na siya. 7, wala naman pod because naman na matakang 10. So from 1 to 10, kani nga mga prime number ang iyong na-identify. So, nga na siya kasayon plus. Pira na to ka iteration. From 1 to 10, ang iyang iteration murag 1, 2, 3, 4. No? So, muto yung pinaka-efficient actually ng way in finding prime, but we will be using array to implement this one. So, we will be discussing that sunod na unsa ning array. Pero in terms sa kanang kung wala kay array, no, actually, mabuhat man eh, gamit lang si 4, pero medyo complicated siya. Pero sa katong-atong lab, if you have provided this sort of solution, okay na gyud ko ato. Another problem. No? So, napud nag-solution na duha ka buok ang iyaha na siya break, anya na pud siya continue. So, actually, pwede pud to siya, and then wala na siya nagamit og flag.
Okay. So, that is for number 1. No, number 1 pa ta. So, muna siyang, sige ganang ko balik-balik ko no nga, practice gid mo. Practice naman jud ni. Actually, inyo harag yung i-wrap inyong mind nga murang inyong brain ba nga murang nagpadagan ko. Inyo hang sa inyong brain murang compiler sa inyong brain. Next is GCD. Okay. Kani dagay wala ka gets. Ani siguro kaya ako ang pagka-state sa problem. Pero basically ang buhaton ko gid ani is katong ako ang last is odd no. So sa uban odd. Ako yung even kagahapon. So basically ang buhaton lang gid ani is you need to list all the number from 20 to 30 and from 50 to 60. Tapos i-pair nimo tong mga even ato nila. So 22 and 54, 26 and 56, 28 and 58. No? Of course, up to si 20, 50, 30, 60 since even man na sila. Ang sa'yo nakita ninyo mga pattern na ni class? Naroon may subject na yung pattern recognition. So, ang sa'yo nakita ninyo mga pattern ano niya? Wala. Actually, murag isa ra ka book ako nakita no nga nakagets sa pattern ani. Nakatong nagparad. Yes. Kung tanawon nato, 20, this is all plus 30. Diba? So, pwede ra gid actually class isa ra na siya ka variable. Plus na ninyo siya 30. So, what do I mean on that? Sige. Dirita number 2. GCD. Ako lang gamay ha, even from 20 to 30 niya 50 to 60. Okay. So, first problem here is to identify the pairs. Muna yung pinakauna na ito bang taon. We need to identify the pairs nga 20 to 30, 22 o 20 30, 20 o 50, 22 o 52, si pair 1 ug si pair 2. Kani nga mga pair ang need nato first i-identify. Once we have identified that, pangita na din nato ni sila isa-isa o GCD. Mura jud na siya. Okay, so let us assume that our outer loop is for identifying the pair. Okay? So, para diha ang atong outer loop, para makita nato si 20 o 50. Now, ako iubos na may si 4. So, we have, say for example, a number which is 20. Sugod akong 20. And of course, naatay, I iterate. So, let's assume 4. Actually, pwede ta magsugod kang nam. No? Ako rin pasabot sa inyo. So, pwede ta magsugod kang nam. Actually, pwede rin na sa class, no? Pwede rin ganin ni wala. Sige, ako pakita sa inyo ng wala. Kaya ito na mag-initialize diri si nam as 20. So, no need to utro na po siya diha o butang, no? So, this will not cause error. So, nam less than, asa tatangan? 30. So, less than equal 30. Nam plus plus. So, ana siya. Now, we will iterate from 20 to 30. So, to identify P1, of course, si P1 na to is automatic sa nam. Ay, even number man din, no? So, first, let us identify if ang atong number is even or not. So, if it is even, sa ato pa, masulod siya din eh. So, ang atong buhaton is, isa ko mag-close. Si P1 na to will automatically equal to the num that we have.
no? Kay automatic man gud pag mosunod siya din niya, of course, even na gid na siya. Because modulo 2 man, wala man siya remainder. Ang nam nagsugod ta sa 20. Note ha, because P1 is 20 man. So, dili ta magsugod sa 20. Ma'am, unsa pag-identify kang P2? P2 is 50. Kung tanawin ninyo ang pair, tanawin ninyo ang pattern sa pair. It's 22, 52, 26, 56. These are all plus 30. Kana-tanan. So, sa yun, P2 is equals to ng plus 30. Ana ra. So, naka-identify natin sa pair. No. Plus, ano na to siya kay tanawan na to. 30 man na ang difference niya sa kada pair. Diba? So, unya mosulod ra man pud sinam din niya if even siya. Sa ato pa, ang even ra gyud na pair, ang even ra gyud na number ang mabutang sa atong pair. So, ang even number plus ang 30 is also even man. So, 52. So, automatic, even ning duha. Diba? So, ano ra siya, murag number game. No? So, no need na ito mga complicated nga maghimo na pud mo isa ka 4 dira to identify the even number from 50 to 60. No need for that. No? Tanawon ninyo ang pattern sa probable pair ninyo dito mo magsugod. Okay? So, in this case here, we have identified the P1 or P2. So, nata atong outer loop is for identifying P1 and P2. Now, it's time for the inner loop. Kasi buhaton sa inner loop. The inner loop is to identify if the GCD. Okay? The GCD of the pair. Muna ato ang inner loop. So, para dili libog tanawon, kilibog na lang akong agi, no? So, magbutang ta dira og find GCD. Nya, si P1 ug si P2 ang kinahanglan. So, si find GCD, so dili ninyo ibutang ang method nga mangitag GCD. Okay? Wherein si input na to ay si P1 ug si P2. Right? So, in this case, dili ta mag-find GCD ba? Iwi mo. Iwi kay ko gaagi. So, muna to ang find GCD. Okay. So, dili na to ibutang class ang atong method sa pagpangita sa GCD aning duha ka number. Okay. So, naa po sayon ani na process which is the Euclidean na process. Euclidean kani siya ka process mubo ra nga iteration na ngayang matraverse. So, mas kamay nga space katong solution ni M. Steven tong lab naman mo na iyang solution. But for now, pwede na siya i-check. I will not be explaining this one kaya maka-encounter mo ni sa inyo ang discrete math, no? Next semester. So, dili na sa ito sa pinaka basic, no? Pinakasayon na way in finding GCD. Though not optimal, pero may pinakasayon. Right. So, okay. So, before ta mo find sa GCD, una sa nato, unsay pasabot sa GCD? So, given two numbers, for example, 20 and 50, to identify the GCD of these two, you need to find the maximum number that can divide these two number. Unsa makaha na ang number? So, una, of course, i-test na to si 1. So, di sa ta nag-mathematical chuchu, no? Test na to si 1. Kay, the core meaning of GCD is pinakadako naman nga number na maka-divide ani duha. Mura man jud na nila ina siya number. So, since naman tayo power in looping, kabalo man ta mo loop, try na to, check down na to si 1.
if one could divide 20 and 50. So, of course, makadivide ba? 20 and 50? Yes. Alright, sige. Sige, let's just assume that our GCD is 1. Pwede pa tamo, no? Okay. Kasi hindi na mas nakuha na. So, let us check 2. So, napunta. 2 can be divided by 20 and 50. Okay. So, pwede. So, hindi mo na like 2. Next is 3. 3, dili siya pwede sa duha. So, dili pwede sa 3. Diba? Dili man ma-divide sa 3 kang 20 o 50. Next is 4. Ma-divide ba si 4? Dili. So, dili. Diba? Because 50 is not divisible by 4. 5, pwede. 5. Because 20 divided by 5 is 4. 50 divided by 5 is 5. 5 na. 50 divided by 5 is 10. So, yes. So, ato GCD din niya karon. Okay, 5. Yung mo nag-5. Kaya mo may pinakataas at nakita so far. Kita mo nung. Sunod 6. Sunod 7. Sunod 8. Sunod 9. Sunod 10. Ma'am, ganun sa tamungunong. Dito tamungunong sa maximum na number that we have or the minimum numbers that we have, which is C, 20. Okay? Dili ta sa max. Nga naman, kung 21 na ta, of course. Kung si 51 ta mo no, for example, ana, hangtod na niabot tag 50, ma-divide pa ba dahil 20 over 50, ma-divide pa ba dahil na? Dili na, no? So, diri ata sa, mangunong ta sa pinakagamay, which is 20. Data mo stop og check. Right? And then, kada check na to, ma-update atong GCD ug makita tag na mas dako. Right? So, nga na ra actually, ang atong kinahanglan buhaton. Ano ra siya kasayon? Eh, ato lang siyang isa-isahon. Uy, kani. Dako, ay, uy, kaning 10. Ma-divide mo ka 20, 50. Sige, 10 na po na itong GCD. Okay. Sunod, 11. Ah, dili, pwede ang 11. Naman maka-divide ang 11, 12. Dili po. 13, dili. 14. Sa duha, dili po. 15. Nagsamot 15, dili. Hangtod sa 16, 17, 18, 19, and 20. Maka-divide kang 20. So, 20 divided by 20 is 1. Pero 50 divided by 20, na may remainder, siya pwede. So, automatic, kinsa to'y nasa tong GCD na value mo to answer. Which is 10, which is the last largest value that we acquire na makadivide sa duha. So, in that case, nakuha na nato ang solusyon, di ba? Kuha na ang solusyon. Kung ano naman din siya, isa-isahod naman din check. Kung natanawan na to yung process, nag-check iteration. Sa isa gid siya nga iteration, check na to si 1, 2, 3, 4, up to 10, up to 20, pinaka-minimum number that we have. Which is in this case, mo itong P1. Diba? So, what will we do? Saan na ba ito? Ano eh? Ito ni siya i-code. So, we have for J ito ang pig-iterate. Start na kang 1. Start na 1. J less than P1, which is our gamay na number. Automatic, gamay man si P1, kaya gitlasan nyo siya 30 kang P2. So, gamay gid si P1. Then, J plus plus. Next is less than equal to P1. Next thing that we would do is, sa ibuhaton, kanina na yun, sa isaw na nato na siya check. So, GCD, if P1 modulo J is equal to 0, meaning wala siya remainder, and P2 modulo J is equal to 0, meaning wala pa remainder, no? Itong J, wala pa siya remainder. Then, GCD, then our GCD is equal to J.
Kada ano plus. Mura na siya. Kasi nahitabuan eh. Isa-isa ra. So, sugod akong 1. Kani. Taman takang 20, which is our minimum sa pinakagamay nga value, which is P1 at this point, P1. Tapos, P1 modulo J. So, kung na siya remainder, sa ato pa, this is, wala siya remainder, so sa ato pa, J is divisible kang P1. No? Then, if P2 modulo J, if wala remainder, then J is also divisible kang P2, which is, may nahitabuan na dili 1 is divisible by 20, 1 is divisible by 50. So, itong GCD dili, mahimo na og 1. Now, we do not stop there. Mubalik na pud tag for loop, no? And then, mo test na pud ni siya, mahimo na pud ni siya 2. So, sa may tabuan na, mahimo na 2. So, 2 na pud ni, P1 modulo 2, nasa remainder, P2 modulo 2, and kung walay remainder, atong bagong nga GCD, mahimo na pud 3. And so on and so forth, hangtod sa moabot ta ka P1 sa pinaka-largest na value. And then, sa itong pinakadako nga nabutang linya, muna to ay GCD. Yan na ra. Now, when it comes to optimization class, na katong as CS man yun mo, no? So, what happened is, mangita way, kung tanaw na to ang process, tanaw na to ang niyang process, na daghay mga iteration, daghay mga iteration, na no need na, such as 11, 12, 13, 14, 15, di naman ni kinahanglan, no? So, uh, dili na kinahanglan na mo traverse gyud mo balik kining for loop na to 20 times. Now, if our P2 is 20, our P1 is 20, di na siya kinahanglan na magbalik-balik ni siya 20 times kay by this here nakuha naman nato ang iyang GCD. So this is the disadvantage of this algorithm. But this is correct. No, kung naka-answer mo ani, then very good, no? Okay na kayo sa ako. But kaning yung clade man good, murag maximum 4 to 5 iteration na ni siya. No matter how big your GCD is. No? No matter how big ang imong value, gamay ra gyud kani siya iteration. So more nang mas efficient ka siya ng process kaysa kani. But since bago pa man ta nag-learn, pwede pa gyud kain sa ako. Ano siya problem sa ako ang doktor. Okay? So, ana ra siya class, don't overcomplicate the problem. Tanawon lang ninyo ang pattern sa mga possible na output. Tapos dito mo base. So, pareha atong P1 ug P2 na kay nakitaan nga ni iterate pa siya from 20 to 6 kuan 20 to 30 to 5 even yan iterate na pud siya from this one to this one para makita ang pair. So, no need na for that. No? So, para pud mas sayon ra irap aron inyong brain sa nested, ibuwag ninyo ang buhaton sa inner loop ug sa outer loop. Inyong i-specify kung unsay task sa outer o unsay task sa inner. Such as this one, ang task sa outer is to identify the pair, and ang task sa inner is to identify if the pair is naba sila unsay ilahang GCD. So, ano siya. Hopefully, na-gets ninyo, no? Hopefully, nakuha. And if libog pa gyud siya, I advise you to code yourself, no? Kanang sa inyo wag yung brain gikan ang solution. Diba na nag-aso na no, init na kayo ba? Init na kayo ang utok kawiran. Pero ana jud na, ingon naman jud na basta nag-learn. Magani ang human brain kay mo learn. Ang computer bigid makaya mo crash ra na siya. Ang brain mo crash ba mo? Mukalit ra ba mo blue screen dito sa laboratory mo ana ra. Hanap ba mo? Na, isod na. No? So, ang brain, kuhan ka brain ka ng versatile. Sa kalisod, basta yun na yun ang unang tarong. Dugay ang processing time mo. Man na niya. Di na siya blue screen. Di na mo crash. Okay. So, that is for number 2. Dirita sa number 3, kanisa ako isolve. Okay? Kanisa. Actually, papakita na ko sa inyo ang code ani later. Sige.
Kadali lang. Sa tinuod lang gana kog mga iyan nga problem kanisa. Kay maka hait gyud ni og analytical thinking na mga iyan ang problem. Okay, so anyways, kani lang sa ta. So this is to print A, ano to tama? I, ito I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Then pa-pyramid siya, style ana. Okay, what is the task of the outer loop? What is the task of your outer loop? Kung tanawon ninyo ang iyang printing class, kung inyo ay tanawon si C, ang iyang pa-print is paana, di ba? Tapos kung mag backslash n mo, usa pa siya muna og sa ubos, pero ang iyang direction is paana gid siya. So sa ato pa, kung tanawon nato ang i-print niya sa ato ang code, no? Ako na naibot ang tanan ni pangalan. D, E, F, A. So, sa ato pa, ang mahitabo is, mag-print siya ana, new line, mag-print na po siya din na, new line, mag-print na po diha, mag-print diha. So, na responsible in printing from here to there, o responsible sa pag-track kung usa nakataas ang ato ang adto. Okay? So, kaning paubos nga araw nga mo ibutang siya responsible kung kanus ang mag-new line, kanus ang napod mo new line, kanus ang new line. Ang kaning paana, yang task is just to print the characters, no? Ana niya. Kani nga. So, sa ato pa, na responsible sa column. So, this is your column. And then, na responsible sa row. Masakto ba ko? Okay, so, this is your, ang pa dito, this is the row, di ba? Ang pa dito. Ay, shit. Kana. And then, isa-isa ani. Ang kaning isa-isa ni nga 9, this is your row, di ba? And ang kaning panao, that is your column. Right. So, your outer loop is responsible, ako na lang direksyon ha, is responsible sa kani. Pila ka buok siya, o pila ka buok ang i-print panaog. Okay? So, outer loop is for the column. Okay? Now, kung tanawin na to, pila makabok ang ato ang column. 1, 2, 3, 4, 5. 5, no? So, sa ato pa, this outer loop will repeat 5 times. So, mo-print siya og new line 5 times. So, dun ha, new line, new line, new line, new line, new line. So, balik-balik ko niya print si new line 5 times. So, let us initialize a value. Let's say, for example, j is equals to 0, j less than 5, which is our column, j plus plus. Okay, then print then, for example, lang niya, print siya new line. So, sa ito pa, kalima siya mo print og new line. So, by the end of your code, sa kanila nga program, ang inyong hang cursor should be at around here. So, na-print lang niya na tanan kanin. Now, say kulang. Kulang is kaning i-print isa-isa sa kada row. So, diha na mabutang ang ato ang inner loop. Right? So, si PF new line, ibutang ito siya sa last na part. There is a mag-inner loop. So, let us assume this is I.
Now, pila ka letters? So, letter man na to i-print kada row. So, pila ka letters ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, there are 9 letters. Okay? So, I less than 9 or I plus plus. Okay. Now, unsa man na to i-print the letters. So, let us kaning declare a char which is a letter. And let us start with A. Wala siya ha. Wala na ako gisumpay ha, pero I think you know say pasabutan na. So, nag-declare ko letter which has initial value of A. Say pasabutan na niya. Sa ASCII man good class, ang ASCII naka-table na siya. So, A, B, C, and so on. Nagsunod na sila. So, when you say letter is equal to ana A, so kana iyang value. Kung mag-letter is equals to letter plus 1, so meaning mag-plus mo isa, automatic ang value ni letter will become B. Okay? So, kani, plusan na ni mo 1, B ang answer ana. Plusan na ni mo 1, C ang answer ana. If this is char. Okay? So, nga na ka mag-manipulate of characters. So, meaning, isa ra gyud atong kinahanglan ani. Si letter sa ra ka variable. So, we will print that %C letter. Tapos in every iteration, plus yun. Plusan niyo 1. So, ang say output ani. Ang output ani class is kada 0 from 0 to 9, i-print niya si letter plus 1. Okay? So, una niya i-print is A. Ang tanaw na to, kanilang sa inner loop ha. So, ang una niya na sunod ta din niya, kay is equals to 0, I less than 9, I plus plus. Ang una niya i-print din niya is or letter A. Kaya mo may una nga value. And then after ani, so this is postfix ha. So after ana, ang atong letter na plus na nag-1, so nahimo na siya B. Nahimo nag-B ang atong letter by that point. Yan, nibalik ang atong for loop. Ang atong I here becomes 2. So, print niya itong letter which becomes, name mo nag-B, so nag-B na na siya. And then after ani, may mo na nag-C na po, balik na po, and our I will become 3, print na niyan C, and so on and so forth, hangtod mo become I. So, mo niya yung task din nila sa sulod. Print siya ani, tapos once this is done, print siya new line, para sa sunod na po, print na po siya ano. Okay. Ako rin pakita sa inyo actual na code. Now, the problem is, ang sao na to nga ma-inverted na siya. Sao na to na siya para ma-inverted. Di siya ma-print kang A, di siya ma-print kang B ug C din di siya ma-print kang A, B, C din sa third line and so on. Diri ara ta mo manipulate sa inner loop. Okay, so say pattern atong nakita. The pattern that we see here is so second this one has 0 spaces before A. So sa ato pa ay kompleto pa day tanan, no? Kompleto pa tanan ang sa first. The second is nanay isa nga nawala. Nanay isa nga nawala here and isa nga nawala sa last. Next is nanay duha din nga nawala yung duha nga. So, kung tanaw na to yung pattern, nag-increment, no? This is 0, walay nawala, 1, 2, 3, hangtod sa, 1, 2, 3, 4. Hangtod sa 4 ang nawala. So, sa ato pa, in every iteration, na ay kani nga mga value nga mawala. Okay. Ang saan man na siya. Kung tanan po na to ang numbering ha, 0, 1, 2, 3, 4. This is, kung atong ihapon, 1, 2, 3, 4, 5. It is the same number sa kung unsa kataas ang ato ang image, no? Sa ato pa, pare sila ani value which is 5. Pwede na to ni gamiton actually ng variable. Okay.
So, what will we do? Si ako na lang ipakita diretso sa inyo ang code ha. Kaya murag malangan tao, explain ako siya. Ay, dili ta malangan. Daghan mo siya variable needed. So, ako ipakita sa inyo ang code. Okay, so this one. The muna i-upload. Okay, dry kayo akong ay, okay. Sorry. So, muna yung code class. No, I have used around 1, 2, 3, 4, 5 variables, but it mo ang hadlo ka na siya because all of these variables are all indicators. Mura na lang sila flag. Okay? So, actually, what happened yun sa anyong sa code is daghan ako pang tanong na flag. Okay. So, kato siya ipadagan. Oh, na-itsura. Okay, unsay ako ang general algorithm ani? General algorithm. Sige, muna ako i-discuss. I will be giving you all of the solutions sa atong problem. No? Ihatag na ko sa inyo ha after, later this afternoon sa LMS na to, or complex dito. Para nyo mastudihan. So, the general algorithm behind this one is you have your for loop for the column, outer, and the inner loop for the row. Now, ang atong pag-print is inverted. So, meaning the number of spaces is the same as the number of columns that we have. Diba? Here. First na column, 0, wala siya, wala siya nawala. Sa 1, sa first na kuan is naa siya nawala, which is 1. So, basically, kung ahata sa ato ang outer loop, mo po ang indication sa ato ang pila ka space ang nawala sa inner loop. Okay, so what I did is I used the j here. For example, j is equals to 0, j to 9. So this is a pseudocode. We have a equals 0 and 9, 5 then. This is I to 9. Now, the number of spaces, so basically, nagbutang ko og flag class if j is equals to 0. If j is equals to 0, then there is no space. So, i-print lang, print from A to I. Okay? Mura na nahitabo. If j is greater than 0, so meaning we are at around the second diha ang column. So if j is greater than 0, then printf nato ni siya printf space. Okay, ang akong gibuhat ani diay is nagbutang kog isa ka variable na mo imong flag which is always equal kang j. So j
will always be equal to uh, K. Nag-loading ko. Okay. Si K is always equal to J. Alright? So, in that case, if K here is equals to 0, greater to 0, no? Mag-print siya o J, print siya space until ang atong K is equals to 0 na siya i-minus minus. Kasi tabuan ni. Okay, miskin ako naglibog ko, no? Libog ko, saan ako siya pag-explain. Kuan kay, di man siya lisod. Medyo libog lang, pero di siya lisod. Gusto ko din ang musulat class sa tinuod lang. Pero di ko kasulat. Okay, so, kung tanawin na to din ang ato ang K, gi-equate na ko kang I here, which is my outer loop na variable. Okay, so, ito siya ni gawas. And ang ato ang GL, nagbuhatang ko kung isa ka L here. The L actually is, hindi siya kinahanglan. Ay, kinahanglan din siya. And, naglisod yun kung saan ako pa-explain niya din ako isa-isahon kada iteration. Sana. Alright. So my outer loop is equal na ko siya kang K, which I also equate it to N. Unsay pasabot ni K ug ni N para asa ni sila? Si K ug si L, they are in charge in identifying the number of spaces that I will be substituting sa actual na letter. Okay? So here, matanaw na to din sa pinakauna nga if statement. This is the row na kaning sa inner loop. This is already the row here. Now, if K is equals to 0, meaning that we are at the first column of our iteration. So if K is equals to 0, it doesn't mean as condition. So what is this condition? Para sa siya nga condition. RJ, kani siya din niya is to check kung kano sa tamohuno. This is for the left side of our diri ang side. So diri si J, this is the number of spaces si J, and then niya si K. Okay? So ipiyat niya siya. Ako, dili si piyat. The variable is not, wala na ko inside sa akong solution sa code. So ako na siya i-resolve. Okay, so our K is my in charge of spaces here, and our J is my in charge of spaces there. What I did is akong gi-equate si K sa atong number of columns. So K is equals to the number of columns that we have. So in every iteration class, si K, iyaha na siyang i-check. Okay? Now, if K is equals to 0, meaning nata din sa first. So, wala tayo space na need na i-substitute. If K is equals to 1, natay isa na need i-substitute. So, dirita sa else mo adto, no? Because K is not equal to 0 man. So, dinita sa else. Na siya i-substitute na isa ka letter nga iyahang, instead na iyang i-print diha ang letter, space ang iyahang i-print. And of course, we need to iterate the letter gihapon because as you can see sa output, kung tanaw na to ang output, asa na to output? Okay, kung tanaw na to ang output niya, no? Instead of A, ang i-print niya is space. But on the next iteration, mo naman siya B. So sa ato pa, nag-iterate gihapon na nga tong letters. Doon nag-print siya or wala. So in this case, instead nag-print niya si letter space ang iyang i-print, but iya pong i-iterate si letter. Now, anong gi-minus-minus si K? That is, para ma-identify og pila ka spaces ang ato ang needed i-butang. Because again, the K here is the same, no? Sa atong value ni I, which is our column. Okay?
So magkadako ang atong column magkataas, magkadako pud ang spaces natong needed. Gi-minus-minus na ko si K, that is to tell the code to stop na using the space, no? So as you can hear, you can see here, our K is equals to 0, which is nata sa column 0, pinakataas, wala tay space. Sa next is natay isa ka space, linia. So meaning, natay isa, and then pag i-minus na siya, mahimo na mag-0, so wala na siya gamito na space, din na isa la. Then sa next na column here, nanata sa column 3, which we use two naka-spaces instead of letters. So, atong i-minus. So, after sa 2, mo-stop na siya og use of space. Yan na din i-print tong actual nga letter, and so on and so forth. Muna si K. Now, si J is in charge for the left side. Okay. Kasi nahitabo kang J. Si J is also the same sa atong column. Now, every time na si J, si J na noon, si L na si L. So, every time na moabot na si 9 minus L, so kanit 9 minus L, this is the number of values that we need to print, no? Kaning na din actually, di na mo kinahanglan mo print direct spaces. You can actually break na. Mundang na mo print. And mo new line na mo. So basically, kani wala ni space diha. Automatic new line na sa next na printing. So, ang nahitabo, once na nga to ang J, which is the iteration or the counters ato ang inner loop, once na nga to ang J mo hit na og certain value, such as kaning H, no? Minus sa katong number sa atong column. So, tanaw na to, this is column 1. So this is column 0. Pinakauna nga column, let us name this column 0. And this second column, let us name this the column 1. In our column 1, ay duha ka space na wala. So meaning, every time, kani siya, ito na siyang ihapon, this is all 9. Na may isa nga, dili na nato needed sa second na column, minus 1 na ni siya. So dili ratataman mo print sa 8. And then sa next is minus 3. Diba? So dili ratataman sa G. So, mo ni siya trabaho din ha, no part. Mo na yung task there. And then sa F, and then sa E. No? It's hard to explain. Kasi pasensya, no? Dili kay ko nga naka-effective na instructor di ay. It's hard to explain this kind of solution. I suggest you read this code line by line, run this using your brain, no, to understand kung unsa gigibuhat aning code. Actually, ako nagbuhat ani sa code. Pero, when it comes to this kind of problem, which is very common in your profession someday, maskin ka mo luwat sa inyong code, the next time ngayon mo siyang tanawon, medyo maglisod mo sabot good siya. Especially nang dagan kayo. So, kung prepared kayo kung brain. But anyways, mura to siya ang ako ang point, no? Read this code line by line, understand kung sa gibuhat. Basta ang task ani sa kada variable is this one. K is responsible for the spaces here. L is responsible for the spaces here. Or L is responsible in telling your code to stop printing na the rows. Okay. And then, of course, to print the letter itself. Napugoy code din which is katong isa, katong sa IJ1 o sa IK1. What's yung number ato? 27. Yes, ingani kataas to, no? So, pasensya kayo, no? I need to apologize for that. Taas yung code, but it requires two nested lang. Duha lang ka for loop na nested ang kinahanglan niya. Okay, yan na siya. Ay, sorry, akong gitaas, no? Ako magaling i-testingan. So, itaas ang iya taman ko sa K. Sa G. Try na to, taman sa G. Okay, sa
Alright, so this one, 11 and 21, that is, this 11 here is the number of column and 21 is the number of rows. So 21 ita na nga po ninyo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, up to diri that is 21. And then kanita nandun niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, this is 11. Kana. Okay. So, ang akong gibuhat ani is I assign a middle variable. So katong middle siya gyud murag indication ako kay giduha man ni nako ka part sa left part sa right. Okay, so di na nako na siya i-explain kay mosamot na mo basig na nga blue screen na mo din ha. Di na nako na siya i-explain. I'm just gonna give you this code and I want you to understand this code. No? I want you to understand basig na po may makita nga mas efficient way ani then go. Okay? So these are all variable play. No? Parang nagduwa-duwa ani yung mga variables. And nagduwa-duwa mo og iteration nga technique. So, muna siya. So, hindi ako na siya explain kaya medyo lisod siya kaya daghan kay siya variable needed. And again, di siya lisod, libog siya. Kaya ra ninyo sabton. I-send na din ako sa inyo ha later. Alright. Okay. Na yung mga pangutana. So, karong Friday day class, mag-lab na po ta. So, I will be using the entire 1 and 30 minutes. 1 hour and 30 minutes as your lab para practice kin mo code. Okay? So, na yung pangutana. What if screenshot di mo mo transfer sa katif? Ba, kaganina ni siya. Oo. Pwede man ako siya screenshot ya i-transfer na po. Pero the same lang gihapon ng pagka-explain gyud kay ngano mas musamot magud siya kalibog ug ako gid siya i-detalye og explain. Kay basin day wala mo kasabot tapos nag-explain ako dinit maayo niyo wala day mo kasabot. So may nang kamo mo masabot, no? Kay aron inyong face, inyong tempo ug inyong face ba. Eh, kung ako, medyo sahay paspas kay kung ma-explain, sahay ma-assume ko nga naka-gets mo. And then, muna din to. Okay, when ko maghatag activity. Okay, sa katong wala naka-activity, no? Humanda. Humanda kayo sa akin. Bitaw. This one year kayo naka-appeal naman mo ron sa klase. So, expect that my activity for you is a little more complicated than this. Medyo lisod siya, ani. Since naraman mo sa inyong balay, no, you have actually a deadline is around mga 3 days. So, daghan may time. Unlike sa inyong mga classmate nga ni-appeal jud sa klase nga 1 hour and almost 15 minutes na ilang time to solve the code. So, para ma-balance ato ang maano ba, ato ang equal mo tanan. So, I believe in a much more medyo lisod ani na mga activity. But I'll be posting that karong hapon na. Okay? Sa tanan, kaya ako pag identify isa tong valid ang reason. Any more questions? So, I'll be giving, so tama naman ta 12 actually karon. So, I will be giving you around mga 10 minutes to 10 minutes break. Then, pagbalik na to, I will I will start a new topic na which is the functions. So, medyo paspas ako sa pacing ro no. Naamo rin nagbabadyang wala na po'y klase. Karong Thursday tapos meron na po'y LCO days na wala ko kabalo kano sa so anyways. So mo to. Alright. Nabay pangutana? Yes, Gio, nagmam raman ka. Pwede makisit in pagka Friday. Yes. Yes, pwede ra.
AB1 ug AC2 pwede ra mo mag-sit in sa Friday. Pwede mo mo-appeal sa ilahang lab. Ako ra mo schedule. May mag-itungan na lang tamo tanan. Okay ra sa inyo ha? Naway klase anang mornings. Sira? Wala. Okay ra, sige. Act sige, itungan na lang tamo tanan karong Friday, lab activity ta, AB1, AC2, IG1, IG1, medyo daghan gyud mo ana no. Mangita po mga bakante nga laboratories para sa inyo ha. And um katong nangutana if na bagong topic karong i-discuss na ko after sa break natin mga around 30 minutes na bilin. Mag ah, ano na ko, mag-introduce na ko functions, but pinaka-basic ra sa functions. But basically sa lab activity na to karong Friday, nagyapon tayo loop, nagyapon if statement, and then gamay na function. So, kana siya. Di na ni mawala ning loop actually sa inyong problem. Ug if, na ni siya permanente. Any more questions? Wala na. So, I'll be giving you around 10 minutes na break. And then, when we come back, kuan na lang na yun. Function, introduction lang to sa function. Sige.
Request, request na yun sa ano. Mhm. Request na yun sa ano.
Download. Okay, so we have around 30 minutes more or less. No? So basically, we are now at functions. So, no, medyo pas-pas na kay ka. Kasi mga comment nila na ba? No? Um, dali na ni actually ang function. Dali mo na ako siya. Dali ra ni nag-intro lang. Ayaw sa mo pag-let go atong dupha, ay pag-assume na, yes, tama na yung loop. No. No, sa silog, magpilit-pilit na sa inyo till the end of times. Na na mawala silog o pati na si if na siya permanente. So there are those na wala kayo na ko pa na-discuss kang looping such as katong methods of actually na-discuss na nako no kay nag-ano man dito last week nag-ingani man po dito nga session almost 3 hours pure lecture so
inyohan na lang ato is inyo na lang ipadako inyong knowledge ato in terms of studying and practicing. Kay again, let me remind you no nga in class inyo gyud dako og effort. Okay, so if na may mga pangutana, clarification, na uban sa inyong mga makita gyud ako sa inyong mga mata na gusto gyud mo learn, no? So, in that case, basa gyud mo, tanaw og mga tutorial, and practice, practice, practice. Siguro one problem a day, one to two problem a day is enough. Try ninyong paraan. And ma'am, kung gusto gyud mo nga, for example, ma'am, wala ko nila magamit, we can arrange you uh, a device sa laboratory. Pwede mo na ako dito ikada adlaw, no? Kung gusto gyud mo mag-practice og coding, wala may mga computers. Okay? Inform lang po ninyo. Yung mga 1 to 2 problems a day, try to solve that. Tapos uma, 1 to 2 problems. Na po may rest day. So, mura siya exercise. So, rest day ninyo Saturday or Sunday. And then, code na po mo. No? Right. So, ah, oh, ano naman eh. Ano naman eh. Aura. So, the past me, no? Which is, I think the past me is very stressed and very ambot og sidagan sa utok sa ako ang past na ako. Wala na akong gi-update ning nga part, ning overview. Natingala ko, wala nang pinagigyapan ning overview. But actually, we'll be discussing today functions. So here, wala na ko i-erase ni, again, the past me. Pasaway niya ako ang past na ako, no? Very pasaway. So, function is a self-contained block of statement that forms a coherent task of some kind. So basically, mura na siya og when you say functions in the programming sense, mura na siya og black box or mura siya og certain office, certain uh, object nga mo yung buhat anang task nga i-specify sa iya nga ipabuhat. So here, there is akong past self. I think a good example is we can analogize function as a box. Inside the box, na di tanan process involved, no? Now, kung tanaw na to siya sa layo, it is more plaster. Mas plaster siya white. Naka-box man ang iyang mga process. No? So, this one, for example, this box is to turn any color into yellow. No? So, muna yung function na nga box. So, tanaw na to na siya sa layo in kuan. Plaster siya. Kaysa naman, atong makita is the entire process ana niya, no? Tanan-tanan. And then, di na to ma-clarify. Kung sa gibuhat ani niya. Kung ingan taon na to siya. Now, kung ato siyang i-function, which is, di mo na to siya murag box. Kasi di siya sabton. Then, there is also a way nga, ako lang base ako ang kagidrawing drawing. So, another advantage of function is, pwede na nato mag-provide lang tag-input sa iya ha, and then, yang i-output, and kato yung output mo na po ito isulod sa another na po na process as input, and so on and so forth na nadayon. So, in other words, mas dali siya i-manage. So, natin ginatawag na modular. You say modular, naka-module tanan. So, when you say module, murag naka-box-box tanan. In that case, mas dali siya sabton. So, in other words, parehaning sa itong office, no? Para diri if you're, para sa inyong balay, di ba? Ang CR is kaliguanan o, pang number 1 o number 2, ang CR. Kusina is magkaon. Na-function ang kada room sa atong balay. Dili pwede nga dito mo matulog sa CR. Dili pwede nga dito mo maligo sa inyong sala, no? So, kada
part sa inyong balay naa siya function and mas organized, 'di ba? The more organized the house is, mas tsada siya tanawon. Tanawon ninyo ng mga gagmay nga balay. Wala ko nagsinaway ha, pero ano ng mga gagmay nga balay wherein ang ilahang sala is mura na pug kusina tungod sa kagamay. Di ba medyo maglibog ka or medyo puot, no? Or medyo nga na siya, medyo gubot. Okay, na makakita ka og kutsara or tinidor or plato dito sa inyong couch or something. So, ing-ana na siya, i-ana na siya sa phone. Kung mas dagag function, mas dagag function ng iyong code, mas naka-organize siya. Mas dali na siya masabtan. So, for example, nalalo sa inyong balay, no? Para, uy, adto lang dito sa kusina, makakita na din ka. Okay, na di, kusina, gini, kina, dari mga plato, na dari mga kuan, na dari lamisa, na sa temporanan, o dito sa kwarto, kwarto, gini, ginagi katri, di ba? Kung ikaw, bago pa ka ni sudan ng kabalay, nga ingnon lang ka nga nasa taas ang kwarto, di pagtanaw nimo dito makita kag room nga nay katren nga na di mo lagi ka amo ni gining kwarto. Na ka maglibog kaysa ka nang lubot na balay or wala na ka organize na ang ilang bowl sa ilang sala na ang ilang kaliguanan sa ilang kwarto maglibog ikaw unsa man ni kwarto ni unsa man ni sala ni and so on. So nganong naay ingana nga concept sa ato ang programming. One way is for readability. Again, when you are going to be a programmer, need yun na readable ang inyong program. Why does this need to be readable? First, dili ra kamo ang trabaho ng inyong task. That is why sa inyo nakabantay mo tagtulo tagduha, no? Kung tag-isa ang computer, individual ta mo, joke. Pero what happened is sa that is somehow the same sa working na nga environment. Kaya sa isa ka project, dili ra ikaw ra isa. Dapat daghan mo na in charge sa may mo design sa UI, na in charge sa database, na in charge sa coding yun, no, sa algorithm yun, na in charge sa mga design, sa mga logo, and so on. So in that case, kay team man mo, your code should be readable sa katong imong kauban sa team. Para for example, mahawa na ka or imong gilid na nga project for many months na inyong itong gibalikan, makasabot ka sa imong code. Because nakaantay siya, naka-cluster siya. So that is the purpose of function. And also, ganitong function, this process is in combining the parts of your code that does the same thing. Pareha ra gyud buhat. Like uh, for example, you are asked to find the sum of any inputted number. So, yung tag sum of 10 ka numbers, no? Or 3 pairs, 100 pairs of number. So instead nga magbuhat kag sums para sa pair 1, sum sa pair 2, sum sa pair 3, ay pag maghimo na lang kag entire box or function nga sum ra gyud iyang buhaton. Tapos ang imong i-input are those P1 and P2 lang. Ay mga pairs na. So ang i-input are yung input is number lang ng 1 or ng 2. Ya, sum na din na yun. So, miskin pa, kung saan mo isunod na, pila pa nakabuok, isa ra kasam ang imong nagamit na code, no? Kanira, ganda na siya compact. So, ma-reuse mo ang katong mga parts in your code na balik-balik ko ni mo gamit using the function. So, ang itsura sa function. So, this is what the function look like. Okay? So, we have here the prototype. Saan ang prototype? Prototype is actually naara ni siya sa C. Walay prototype Python and Java. Na ba yung prototype ang Java? Wala. Nakalimot naman po. Pero sa C, di siya most common. Kani si prototype. Kung saan ni siya, kung saan pasagutan yung prototype. So, prototype is imuhang gi-inform si C nga na kay function na gamiton.
and that function will be used in our entire program. Right after na ma-declare ning notice ha na ang prototype is outside the main. And notice also that main is a function. Ay, sorry. Main is a function itself. Ako na nag-explain sa una. Main is a function that is pinakaunang nga function na may basa ko ni C. So all of kanisang anyong ibutang sa inyong program should be inside a function. Hindi mo pwede mag-code outside sa main or outside sa function. All of your code should be inside the function. Now, the codes that should be implemented first should be inside sa main because si main ang unang function na tawagon ni compiler. Okay? So, di na mo kinahanglan mag-prototype ni main because ito kaganina kay prototype man daw tanan function na gamiton sa inyong program. Di na mo kinahanglan mag-prototype ka main kay this is already kailan na si compiler ani niya. So, no need na nga i-form ninyo nga natay main. No? So, wala ni siya si main ra ang walay prototype. But the rest of the function that you will be creating in your code na anay prototype. Unsa ang prototype? Prototype looks like this one. So what is inside your prototype? Your prototype should include the variable of your function. I will explain on saan variable sa function, but naatay void na variable actually when it comes to talking about function. So I will explain that on saan void nga data type. No? But in this example, ang ato ang message is the name of your function. Now, after sa message, after sa function name should be an open close na parenthesis. Inside of this open close parenthesis is your parameters, which I will also be discussing later. Basta sunod na is parameter. You could have no parameters such as this one. Pwede sad mo na parameters in yung function. But in this case, wala siya parameters sa iyahang function. Okay, and this is the data type. Explain na ako later ha. So when it comes to declaring prototype, you should have the data type of your function, space, your function name, then its prototype enclosed inside its parameter enclosed inside the open close bracket. If wala siya parameter, then leave it blank. Anyway, since this is still a prototype, actually, pwede rin na siya blank always. No? Pwede rin na siya blank because this is a prototype. And then a semicolon at the end. So this actually is like kung mag-declare mo variable, ana no? Declare int j, declare. Yung ana yung itsura when declaring variable. When declaring function, yung ana yung itsura. The same lang gahapon, which is the data type, the function name, and kaning open close the bracket. And don't forget the semicolon at the end. So this will tell your compiler na I will be using this function in the entire code. Okay. Once this is malabyan na si ni compiler, automatic na mo register sa iya nga uy natin function na message. Okay. Now, inside sa atong main, since main man gyud ang una, di gyud pwedeng walay main sa atong code. So, si main inside here, natay kung tanawon na to, na inigawas din nga part ng message open close bracket. This is an example of a function call. This is the part na tawagon ninyo ang inyong functions. Okay? So when you want to call your function, we need to specify the function name and the parameters needed. Since wala man siya parameters, you may leave that as blank. Okay, so once this is called, once this is maagian na ni C, the first thing that the compiler does is iyahang tanawon kung naabay message na naka-declare as prototype. And
Since naka-declare man ta direct prototype, so it is a check, okay, na di ay, so naka-declare ta prototype. Next niyang buhaton is pangitao na dayon na niya kung aha dapat ining function na message. So aha man, most of the functions are declared or are kanang code right after ka main, no? After sa ubos na ni main na ipamot lang usually ang mga function. Napoy times na nasa sa ibabaw ni main if you want to avoid the prototype. Okay. Anyways, I'll explain that in detail later. Diri as a function definition. So once na-call na nato si message, tawag na si function ko, check niya na prototype, okay, na prototype. So na yung message din nag-exist. Yun na rin ang pangitaw ng actual na box ni message, no? We can visualize the function as a box. So pangitaw na niya ang actual na message na box. Tapos, then scan na siya sa inyong entire code, then nakita niya din uy, na ay void message din So meaning this is the function that I am talking about na kung nagitawag, kumbaga. So how do you create your own function? Kani siya din niya. First is, of course, data type gihapon, which is similar sa inyong prototype, the data type, space, then the name of the function, kani siya, name of the function, then open close na bracket, then inside should be the parameter. So in this case, walay parameter, so we may leave this as empty. Okay? Now, as you may have noticed, walay semicolon sa last, no? Parehas siya sa int main, walay semicolon sa last. Instead, nag-open close bracket siya. Curly braces, yeah. This is because this is the actual function itself. Mura ni siya main, pero dili lang siya main, kaya main man ang natawag. Muna yun yung himong-himo na function. Himo na main, kumbaga. So, do not put semicolon at the end because this will end your function immediately. Nag-semicolon ta, the semicolon is only allowable inside, pwede ra siya sa prototype, but not here. Okay? So, open, close curly braces. So, whatever is inside here is actually the content of your function. So, muna siya iyang sakop, muna iyang block. Okay? So, inside here, may printf ra siya. Printf, smile, and the world smiles with you. Okay, so, balik ta sa compiler nga side. After pagtawag niya ka message, sulod siya din ni. Pagsulod niya, okay, morning nga function na gitawag. Iyan na din execute whatever is inside this function. So, nasa function is printf man, smile, and the world smiles with you. So, mura ni iya execute printf, smile, and the world smiles with you. Then, at the end, may close naman siya, meaning na human na itong function, balik na din na siya sa next na line after ni message. Balik siya sa kung asa siya tawag. No? So, ana si function. Once it is done, mabalik na siya kung asa siya gitawag. Murag kita, no? We come from nothingness, we end in nothingness. Char. So, ano siya, no? So, kung ahatagikan, dito ta mabalik. Now, this is what the function does. So, mahuman ni siya, balik siya. So, asa siya gitawag, and then, katong line next to it. Muna din ko na po na niya i-execute. So, in this case, printf cry and use stop the monotony. Then, return 0 and the line at the main. So, the output for this program is that one. Message, there is a message, print niya ni, balik siya, print niya na. Morning una si smile, and then sunod si cry. Alright. So next, let us position the void message. Kani siya. Your function could be either before your main or after your main, such as this one.
Unsay kalainan if ibutang ninyo inyong function before main. So when you put your function before main, the prototype is unnecessary na. Di na kinahanglan. Remember that. Basta ang inyong function na before main, di na mo kinahanglan og prototype. But if ang inyong function is after main, mag-need mo og prototype. So if function is before main, prototype PT is not needed. Okay? If function is after main, then prototype is needed. Ana siya class. Okay? So, remember that. Depende na sa inyo actually kung gusto mo magsuot og prototype. But for me, initially good para sa ako, mas ganahan ko ani na prototype then sa ubos. Kay si main magud ang una tawagon. So, si main ang una makita. So, for me as a programmer, mas dali siya nga una si main ako makita. Kay kung namagod sa ubos, mo scroll pa ko especially di gina mahitabo jud na nga more than 10 ka function, daghan kay may function. Tapos ibutang mo sa pinakaubos si main murag listen na sige pa scroll. So may pag nasa taas si main tapos mo prototype na lang. But it's up to you. So, nga na siya ha. Remember the syntax. And hopefully nakagets mo sa iyang dagan. Every time na tawagan si function, mo ito siya sa actual function itself and i-execute to niya. Sulod ato nga function. Again, main is a function. Okay? But it is a special type of function. Okay, that is a function prototype. Okay, so in this case, I'll be explaining kung unsa ni siyang void. So there could be a lot of data type sa imong function. Depende sa imong nga. Actually, pwede na siya ma-int, pwede na siya ma-char, pwede na siya ma-float, no? Katong mga basic na itong mga data type, pwede ninyo i-data type sa ito ang function. Pwede sa nimo siya i-void. Now, void are those, actually, data type is, okay, go ang ako ang slides. No? When you say void, when a function is void, it means wala siya i-return. Wala siya i-return na value. So, mo to sa una kung mayon kung void main, pwede ra kaayo. Di na mo kinahanglan mag-return ano. No? If void siya. If na siya data type class. So, for example, int name or int message. Meaning, dapat na siya i-return na dapat na siya i-return na integer. Okay? Kung mag-int mo, int ang data type sa inyong function, pasabot ani, actually this is not the data type per function, this is the data type of the value nga i-return sa inyong function. Pero taas na siya. Taas na siya. Ano na. Pero mo din na siya. This one is the data type of the value that the function will return. Meaning, nga iuli nga value. Ang iyang ihatag nga value. So, kung void siya, pasabot, kung void ang inyong function, wala siya i-return. If int ang inyong function, meaning na siya i-return na variable, which is an int. Integer ang iyang variable. Iyang data type. Okay? If float na siya, then meaning, ang iyang i-return niya is a variable of the float data type. If char ni siya, di nga return is char. Dili gid siya pwede class na mag-int mo din na tapos ang yang i-return din niya is float. You will experience data loss, no?
that time. So, dapat coincide gina sila sa kung unsa nga variable imong i-return, mo po dapat ang data type dinhi sa imong function. So, kung int na diha, then ang imong i-return na variable should be integer. Kung wala siya i-return, void na siya. So, meaning you don't need to write a return statement. Di na mo kailangan mo write a return statement if mag-void mo. No? So, example here sa atong main, int main. So, so nag-return tag 0. 0 is an integer. So, nag-return siya 0, which is an integer. Kung mag-void mo, void main, then no need for the return 0. Ana siya. Alright? Okay, so this will be the last slide. No? So, next na na po, i-present ang function kanay data type. No? This one here shows you how the function runs. So, natay mga tulo ka atong hinimong a function. And then we have here our main. So, I am in main. Una ni print. So, I am in main. Una ni print. Next, gitawag niya si Italy. Check na to na prototype na Italy na. So, meaning na Italy diri sa Manila. So, na Italy here. So, print. Sulod siya din ha. I am in Italy. So, next yung print. I am in Italy. Balik siya sa main. Kaya wala na may sunod, no? Next is sa Brazil. So, sa Brazil, printf, I am in Brazil. So, yun nga. So, tawagan po siya si Brazil. So, nasa din nga. Balik na po siya dito. Pwede na po siya kang Argentina. Tanong na po siya din na Argentina. Tawag niya sa Argentina there. I am in Argentina. Balik na po. And then return 0 na na yun. So, yan na iyahang dagan. Okay? Alright. Any question? Any more question regarding sa function? So, yan na si function, no? Okay. Naka-on cam na. Okay, so any question? Nakagets ba? Sayo na raman si function sa sugod. Sa sugod ra de. Ako sayo na gid siya. Sayo naman si function. Ako sa hinloan ang slides. Then you will be mag-continue tag discussion ani next week. I will announce again that this Friday, isahaw na lang tamo, tanan ako section in the laboratory nga marag quiz. The same setup sa last time. Nakatong gibuhat na to yesterday. So, so if there is no more question, AB1 and AC2, you can leave na, no? No need na mo mag-attendance. Si IJ1 o si IK1, since ilang ang schedule ron, ang need mag-attendance. Okay, number question? Ay, nag-raise hands? Yes, Yvonne? Yes. Sorry lang. Okay, I will be uploading this afternoon. Karong hapon. Sige. Napay pangutana. I'm preparing the attendance. May 17 naman eh, no? Kadali ra ba kaya sa panahon eh? Mo niya, tingrado na food class. No, moment of truth. Alright, so this is the attendance. IG1 and IP1, you're required mag-attendance. AB1 and AC2, you may leave na. Thank you for attending the class, no? See you this Friday, everyone.
Makan bani. Ay, okay. Kukain ko.
Gini. Ang tutulong gini mo dito ang nakapili yung mga mata. Dili sa abis sa rin. No, pwede ito na isa sa ako. Hindi sa iso. Hmm. Kasi, kasi na yung kami. Kapag hindi ka na may tool kaya hindi ito mapalit sa wala naman. Kasi ako, pero na yung pagkakapit ito mga years, always dapat yung is ready for something. We use that. I told you. It was 10. Minsan, dami yan. Kita niya ito. Kaya naman ako dahil. Nakabasa ko sa day, lagi na daw ko top 4 with this level. Hindi ko yan. Hindi siya. Sure. But you use we go in still that she keeps as bar. Nasa tuma. Right? Alam na rin yung tap. So, kung saan ito, ihila ko ng klase ng punto. Oo. Mga pinita mo rin na yun ba? Siguro po yun. Pili na po niya pagkabi. Mga 3, siguro 4. Yan ba? Ay, wala na safety sige. Ito yung nalawag niyo ba? Alas 3, wala na. Nag-close na lang sila. Oo, puro naman na sa
Papa ang gagawan ngayon at hindi makaawag ka. Tagal na yung certificate. So for the